Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang may ihatid na mga panibagong mensahe sa inyo. Ayan, matagal-tagal na rin akong hindi nakapag upload ng mga video sa pagre-reading dahil busy din ako sa mga gamutan, yan, sa paggawa ng mga pangontra, yan, sa mga nagpapasadya sa pagpapagawa ng mga amulet, kalmin, ay busy po talaga ako. Yan mga kapatid, sa kalmin po na pula ay 3 po yung available na meron pa ako dito sa kalmin na pangdepensa po. Yung kalmin po na yon ay pangkalahatan po yun mga kapatid. Yan. At ito na mga kapatid, at magsisimula tayo kung ano yung mensahe ng mga baraha. Yan, at tayo ng 3 at saka kukuha tayo ng 12 baraha. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 na mga kapatid na baraha. Yan. Ilagay natin dito. Ang mensahe mga kapatid ay narito na. Unang-una ay marriage. Yan. This year siguro mga kapatid, nasa May, June, July, August ay meron ditong mga magpartner na magpaplano na magpapakasal. Sila sa isang simbahan o maaaring sa west o di kaya sa mayor. Yan mga kapatid, na sila ay nagpaplanong bumuo ng pamilya o bumukod sa pamamagitan ng sagradong kasal sa simbahan man yan, sa west o di kaya sa mayor, sa pagpapakasal. Ayan, meron dito May, June, July, August. Diyan may mga magpartner diyan na magpapakasal. Yan, at saka siguraduhin niyo mga kapatid, kung kayo man ay bubuo ng pamilya, yan, ay siguraduhin niyo na buo ang inyong loob at pagdidesisyon na kayo ay bubuo ng pamilya o magsasama sa isang bubong, dahil ang pagbubuo po ng pamilya ay ay hindi po basta-basta na tulad ng kanin na pag mainit po ang kanin ay kumainit po ang kanin, kung isusubo ay iluluwa po. Hindi hindi po ganun mga kapatid. Ang pag-aasawa po ay talagang talaga yan, dapat buo po ang inyong desisyon kung kayo ay bubuo ng pamilya. Yan. At iwasan ninyo mga kapatid ang mga tukso sa paligid. Yan, dahil yan po ang unang-una po ang nasisira po ang inyong pamilya sa pamamagitan ng tukso. Yan. Normal lang po yan, ang tukso na yan nasa sa inyo po kung papatulan ninyo yung mga tukso na yan. Yan. Ang pangalawa ay accident. Ayan mga kapatid, kalimitan ngayon ang nakikita ko sa mga social media, dapat po mag-ingat po tayo palagi sa bawat aksidente na nangyayari, tulad ng ito mga babala na ito ngayon ay yung accident. Kalimitan kasi mga kapatid, nababasihan ko sa mga kalimitan na nadidisgrasya, na babangga. Kalimitan kasi mga kapatid, nakakalimutan na nila ang tradisyon yan ng ating bansa, na kung tayo po dati kasi mga kapatid, pag sila po ay kumukuha ng mga sasakyan, motor, kung ano man na mga pangtransportasyon ay mga kapatid, ay pinapublisingan po nila. Kalimitan kasi ngayon mga kapatid, ang mga kinukuha nilang motor o di kaya mga sasakyan ay hindi na nila pinabiblisingan, kaya kalimitan po diyan po malapit ang mga disgrasya. Yan mga kapatid, sa kalimitan. Kasi dati kasi mga kapatid, pag kumuha po kasi ng sasakyan, pinapublisingan po talaga yan mga kapatid, yung mga sasakyan na ibinili man nila yan o kinuha nila sa kasa. Kailangan ang pagbi-blessing kasi mga kapatid sa isang sasakyan na isa pong sagrado
yan, pinapablessing sa pari, sa mga manggagamot, kung mga pastor, para po yan po ang mga dasal na iyan ay sagrado po yan upang ano po, mailayo po kayo sa kapahamakan o disgrasya o sakuna. Yan. Dahil po ay kalimitan ngayon, marami po talagang mga disgrasya na nagaganap. Banggaan, na disgrasya, sumalpok. Yan. Kalimitan po mga kapatid. Kaya bago po tayo lumabas ng bahay o mag-drive kayo ng inyong sasakyan, ay wag po ninyong kalimutang manalangin palagi na kayo po iiligtas sa anumang saan man kayo pumunta at pumaroon. Yan. Gift. Yan sa mga meron dito mag-partner o meron ngayong this month, yan, sa ngayong taon na makakatanggap ng regalo, maaring birthday ito. Yan, merong magdidibo, merong magbo-birthday, yan. Merong nakapasa sa kanilang exam, yan, merong mapupromote sa kanilang trabaho na makakatanggap sila ng regalo sa kanilang pamilya. Yan, pamilya, katrabaho, kamag-anak, o di kaya mga kapatid, sa kanilang amo, yan, sa kanilang boss, makakatanggap sila ng regalo. Yan, this month o year, ngayong 2025 ay makakatanggap ng regalo. Yan, self love. Yan sa mga busy po lagi sa trabaho, o yan, wag po ninyong ibuhos o igugugol lang inyong sarili sa pagtatrabaho mga kapatid, dahil minsan po ay kailangan din po ng ating katawan na ipahinga ang ating sariling katawan, dahil po hindi po tayo robot na di po tayo robot na sige lang na trabaho, napapagod din po tayo. Kaya dapat po ingatan po natin ang ating sarili, katawan natin, o alagaan po natin ang ating kalusugan, dahil pag ang ating katawan ay nagkasakit ay talagang maaapektuhan po lahat ng inyong trabaho, relasyon sa kamag-anak, relasyon sa pamilya. Pag kayo po ay nagkasakit, dapat po bigyan po ninyo ng time ang inyong sarili na ipahinga ninyo. Yan. Wag po tayong mga kapatid, dahil sa sobrang abuso din tayo palagi sa ating katawan, di natin alam, sinisingil na tayo ng sakit. Yan, pag pinapabayaan natin ang ating katawan, nagkakasakit po ang tao mga kapatid, lalo na pag inaabuso natin. Yan, tulad ng pagbibisyo, pag-iinom, pagpupuyat. Yan. Kung ano man yung mga kinagawian ninyo. Yan, wala na kayong time sa sarili ninyong ipahinga. Pasok na lang kayo sa trabaho, pag-uwi, overtime, tapos kinaumagahan babalik na naman sa trabaho. Wag po ninyong ibuhos ang inyong sarili sa mga kapatid, sa trabaho ang inyong sarili. Yan, para maging panatilihin po natin na malusog ang ating pangangatawan. Stubbornness. Itong mga taong ito, yan, na meron talagang tao na nanggagalaiti pag tuwing naririnig yung boses mo, nababad trip sila sa boses mo. Itong mga taong ito ay talagang hindi talaga totally nagugustuhan yung ugali mo. Ayan lang ang masasabi ko sa inyo. Yan. Kung ayaw sa inyo ng tao, wag ninyong i-push ang inyong sarili sa kanila. Yan, hindi sila kawalan mga kapatid kung ayaw nila sa inyo. Yan. At magpatuloy ka kung ano man yung mga trabaho mo, kinakaharap mo ngayon. Magpatuloy kayo mga kapatid. Dahil kung alam mo namang wala kang ginagawang masama sa kanila, wala kang inaapakang tao, wala kang inaagrabyado, wala kang niloloko, pagpatuloy mo lang mga kapatid. Hayaan nyo yung mga taong ayaw sa inyo, naiinis sa inyo, nanggagalaiti sa inyo, nababad trip sa inyo, naaasar sa inyo. Hayaan ninyo ito. Ito yung mga taong ito ay hindi tumasaya sa buhay nila, kaya nandadamay sila ng kanilang kapwa. Yan. Plan. This year may mga nakikita ako dito na
may plano sila. May plano na bibili ng sasakyan, may plano na magpapatayo ng bahay, may plano na magnegosyo, may plano na mag-travel sa ibang bansa, may plano ako ditong na makakapag-abroad sila, may plano ditong nakikita akong mapupromote sa trabaho, sa plano nila. May plano dito na mag-reunion ng kanilang pamilya. Yan, napakarami this year na makaka-resonate. May mga business ako nakikita dito. Yan, may mga napakaraming plano about sa kanilang future, sa kanilang pamilya, o di kaya sa kanilang mga pangarap na natutupad na nila. Yan. Kung ano man ang mga plano ninyo, yan, ang strategy o plano ninyo ay dapat ano po ninyo, ay pagpatuloy po ninyo yan. Yan. Idea. Itong idea na ito, kung alam ninyong mabuti ang inyong idea o iniisip ninyo mga kapatid, ay ano ninyo mga kapatid, gawin ninyo yan para sa inyo mga kapatid. Yan, gawin ninyo yung idea kung alam ninyong nakakabuti sa inyo. Yan. Reservation. Yan. Itong reservation na ito, may nakikita ko ditong iba na nakabili na ng sasakyan, yung mga pinapangarap nilang sasakyan, motor, o yung mga gusto nilang makamit ay nabili na nila. Yan, lupa, bahay, mga lupa, bahay, o di kaya yung mga sasakyan na nabili na nila dito mga kapatid. May mga bahay na napatayo, lupa dito sa reservation. Yan. Family. Yan. Dito mga kapatid, this year ay meron ditong may pamilya na magtitipon-tipon, magkikita-kita, may okasyon na mga kapatid, na magkikita-kita sa kanilang reunion. Yan. Yan tinatawag na family. Yan, itong family na ito. Yan. Yan mga kapatid. Introvert. Yan. May mga tao dito na introvert mga kapatid, yung hindi masyadong nakikihalubilo sa ibang tao, nadidrain sila, sila ay nandyan lang sa bahay. Itong mga taong introvert nito, napakarami pong klaseng introvert mga kapatid. Kung pag-aaralan sa pag-uugali ng isang tao, human behavior, ang introvert. Yan. Meron ako nakikita dito na mga tao na nasa bahay lang, nakahiga lang dyan. Ang trabaho nila, meron ditong kasambahay dito ng trabaho nila, na pagkatapos ng trabaho, uwi agad. Hindi na sila nakikihalubilo sa iba, hindi na sila nakakabanding ng kanilang mga kaibigan. Yan, cadet. Ito po mga kapatid, iwasan sa mga may mga problema na sa ngayon na matatapos na. Kung ano man yung mga problemang yan, itong dadet na ito ay matatapos na yan. Kung ano man yung mga problema o kinakaharap ninyong na mga pagsubok ay matatapos na yan. Ayan. Real estate. Ayan, nakikita na ninyo mga kapatid, mayroon ditong mga magpartner na nakapagpundar ng bahay. Yan, lupa. Yan, negosyo. Yung dito mga kapatid, nakapagpundar na sila dito sa ngayong taon, nakabili ng mga properties. Trap. Kung kayo po ang natatrap sa isang sitwasyon, pilitin po ninyo na makawala sa sitwasyong iyan para hindi po
para hindi po kayo nai-stuck sa isang sitwasyong na iyong kinakagalawan ngayon. Kung ano man yan, pilitin yung kumawala dyan sa sitwasyong iyan, dahil para magpatuloy kayo kung ano man ang inyong mga plano sa buhay. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.